Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi umano sa mundo ng social media ang matinding pagbabanat ni Romualdez na ito kay VP Sara na mapahanggang ngayon ay maraming nagsasama-sama tulad na lamang ni Franz Castro at Raul Manuel at mga iba pang tambaluslos na talagang pilit nga na pinapabagsak ang ating Vice President Sara Duterte na maraming pinagtatanggol ang mga attorney, mga vlogger at matitinong mga opisyalis na talagang alam nila kung saan napunta ang budget ng Office of the Vice President or Confidential Fund. Ngayon nga ay tila napahiya na nga talaga ng matindi itong si Romualdez na ito ay dahil sa tinatagong baho ay isiniwalat na talaga at linabas at maraming ebidensya na magpapatunay sa kanilang mga karumal-dumal at kabalbalan na ginagawa sa bansang Pilipinas at pag-uuto sa mga taong bayan dahil ang Malaya Rice ay gagamitin lamang ito ni Romualdez para lamang sa kanyang kampanya na sana ay hindi na naman ebenta ng ating mga kababayan ang kanilang boto dahil lamang sa 5 kilong bigas na ito. Dahil kung ibebenta na naman nila ang kanilang boto ay magdurusa na naman tayo ng ilang taon kung hindi tayo buboto sa susunod ng tamang tao at hindi pag-aaralan. Sana ay busisihin at talagang tignan kung sino nga ba talaga ang nararapat na maglingkod sa bansang Pilipinas. Sa ngayon nga ay marami pa rin naniniwala kay President Bongbong Marcos na sana ay magising sa katotohanan. Ngunit marami rin di umano na talagang dismayado na dahil nga sa kanyang pangako na napako lalong-lalo na ang ating mga farmers at fishermen. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Magandang araw mga kaibigan. Ito, pag-usapan pa rin natin si Speaker Martin Romualdez. Basta may makita akong issue tungkol sa kanya, nako. Maalala ko yung late, sino pa sa GMA sabi, yung hindi namin kayo tatantanan. Mike Enriquez. So, to Speaker Martin Romualdez, hindi ka namin tatantanan. Basta may ginawa kang hindi maganda, nako, ibubulgargan namin yan. Ako, personally, as a vlogger. Okay? Dahil hindi pwedeng manahimik tayo. Ito, I don't know if you consider this karma. May masamang nangyari sa House of Representatives na mag-boomerang sa leadership ng Speaker of the House. Okay, October 15, today, 11:31 a.m., yung official website ng House of Representatives has been hacked. Okay, so, yung napanood kong video, hindi ko may upload kaya baka makopyright ako eh. Ganitong nakalagay you have been hacked. Tapos may picture doon na nakangiti na parang nambubwisit ng Alaskador. You have been hacked. Have a nice day. Then another image. Happy April Fool's Day. October pa lang. Fix your website. Ibig sabihin, yung nag-hack, nagme-message siya kay Speaker of the House. Niloloko. Diba, April 1 ang April Fool's Day? October pa lang. So, ano ang motibo nitong mga hackers? Bakit nila hinak yung official website ng House of Representatives?
Kayo, mga kaibigan, ano sa tingin nyo? Related ba ito sa ginagawa ni Speaker of the House? Anong ginagawa? Oh, pwede nating i-review yung mga ginagawa niya eh. So, to me, related yung tong hacker na ito, baka isang makabayan nagagalit na sa nangyayari sa Kongreso. Posible ring supporter ito ni BP Inday Sara. Dali ka, may tumatawag. Okay. Kasi, itong mga lately, siguro for the past month, grabe ang panggigipit ni Speaker Romualdez sa ating BP Inday Sara. Tinarget yung Confidential Intelligence Fund. Tinanggalan na sa Kamara na most likely sa Senado, sa bicameral conference, tuluyan ng matanggal ang Confidential and Intelligence Fund ni BP Sara. Ang ating BP naman, tahimik lang. Wala siyang, ang official response lang niya, yung speech niya sa kampo ng pulis na makinig kayo, ang kumokontra ng Confidential Intelligence Fund ayaw ng kapayapaan. Ang mga taong ayaw ng kapayapaan, kalaban ng bayan. Yun lang ang kanyang official response. Napakabigat. So, yun. Bakit sinisingle out ni House Speaker Romualdez ang Confidential Intelligence Fund ni BP Sara na ang Pangulo, pinabayaan nila untouched ang laki ng confidential fund ng Pangulo. Na later on, yun, ito na, yung masakit at dito na maraming nagalit. Nalaman natin through sa mga expose ni Sasasut na meron palang extraordinary expenses si Speaker Martin Romualdez, 1.6 billion. Ito rin si Senator Subiri, meron din 331 million. 1.6 billion sa lower house na masahol pa sa Confidential Intelligence Fund dahil ang daling i-liquidate. Certification lang, tapos na ang gera. Clear na. Pinatunayan ni Attorney ex-Congressman Roque na ganyan nga talaga ang kalakaran sa Kaya tuloy, nagalit na si Tatay Digong at nanawagan ng totohanan na audit sa mga pondo ng Kongreso at sinuportahan ng tahimik na mabait Attorney Vic Rodriguez. So, kikita natin na nagigising na po ang taong bayan. Tapos ang mga paepal, pamumulitika, klaro ba na wala sa puso yung mga ginagawa ni Martin Romualdez na pagbisita kunuhay sa Pag-asa Island, di naman niya trabaho yun. Yung pwersahang pagparesign ng administrator ng Office of the Transportation sa Security sa NAIA, di niya trabaho yun eh. Yung pag-inspect o pag-grade ng mga rice sa bodega. Hanggang ngayon, di pa napailan ng kaso yung may-ari. Pag-donate ng $2 million sa Harvard. At ang pinakamalaking issue against sa kanya na hindi niya masagot-sagot yung Okada issue. Heavy luggage. Ang Pilipino hindi madaling makalimot. Kaya ako as a vlogger, paulit-ulit ko ito, i-review natin hanggang 2028. So, ito na. Dalawang bigwig, dalawang heavyweight sa politika. Tatay Digong and former Executive Secretary Vic Rodriguez. Nagtandem na. Panawagan ng totohanang audit. So, ako, tingin ko, itong hacker na galit na kay Speaker Martin Romualdez,
pinasok niya ang website hoping na may makuha siyang informasyon or tungkol sa pundo. But at the same time, hinak niya na. Ayusin yun bago nila So, this is breach of security. Sign of poor management. Mahina ang House of Representatives dahil kayang-kayang i-hack. Dapat secured yan dahil it's an institution of high level of institution. Okay lang sana kung ordinaryong ahensya, kailang House of Representatives, pabayaan mo mahak ka, kahihiyan yan. Okay. So, gising na po tayo. Di ba? Nagkakaisa na. Salamat. Magpasalamat tayo sa mga nag-i-expose. So, itong si Sas Sasot nasa Beijing, China pala ngayon. Tinatanong siya, bakit ngayon lang siya nagsasalita? Ang sagot naman niya, ngayon ko lang nalaman. Ngayon ko lang din sasabihin. So, may magandang response ni Sas sa nagtatanong sa kanya. Sino yung nagtatanong kay Sas? I believe ito yung mga bayarang vloggers ni Speaker of the House. Isa na yan yung Jam Magno. Resback ni Sas. Tanong ko rin, bakit yung mainstream media? So binanggit niya, mga ABS-CBN, GMA, TV5, and the rest, mainstream media. Bakit tahimik sila sa isyong ito? Nabayaran ba sila? Nagtatanong lang si Sas. Bakit tahimik? Bakit social media lang, kami lang mga vloggers ang nag-iingay? Yun ang dapat masagot kampo ni Speaker Romualdez dahil ang lumalabas na balita tungkol sa kanya ang gaganda talagang papugi. Yung latest na balita kanina na narinig ko, pagdating ng yung 3 bangkay ng mga Pilipino na namatay sa Gaza, sa Israel, magbibigay si Speaker Romualdez personal na tulong, 500,000 bawat pamilya. Anong personal? Kwarta ba niya yun? Kwarta natin yun. Bakit sasabing personal? Maniwala ba kayong personal niya yung ibibigay? Yung $2 million na donation niya sa Harvard, personal kaya niya yun? O galing sa, anong tawag nun? Extraordinary expenses. Kaya, ang daming dapat sagutin itong ating Speaker of the House. Pinakamasipag na Speaker of the House. Bakit? Dahil lahat ng trabaho ginagawa niya. Hindi naman niya trabaho. Yung pag-distribute ng ayuda ng DSWD. Yung cash payout ba? Nandun, nakikisawsaw. Pati misis niya. Yung congresswoman party list representative ng Tingog. Yung pagdidistribute ng bigas. Malaya Rice Freedom from Hunger. Yan, pinapakialaman niya na lahat. Jack of all trades, master of nothing. Yun po ang nagbabalak maging presidente ng Pilipinas. But tingnan natin, by 2028, DDS ito. Ako, I have committed. I will do everything I can para manalo ang ating VP Sara, the best hope for our country. Mabuhay po kayo, VP Inday Sara. Versus Hamas, na kung saan nadadamay ang mga Pilipino OFWs natin doon. Nako, may narinig akong balita. Sumakay na naman siya. Kanina, nanood ako sa vlog ni Coach Oli. Salamat, itong 3 Banatero vloggers, pinapanood ko yan yung 3 na yan. So, yung vlog ni Coach Oli, 3 plastic, pinaka-plastic na tao. So, nanood ako, ang isang diniscuss niya doon, si Speaker Martin Romualdez, plastic. Tapos, naglabas siya ngayon ng video, balita ng PTV4.
Anong balita sa PTV4 na narinig ko? Sabi ng reporter, okay, personal na magbibigay ng tulong itong si Speaker Martin Romualdez, 500,000 pesos bawat isa sa mga namatay, yung 3 namatay na Pilipinos sa Gaza Strip. Doon ako na-shock ng gusto. Ito, sumakay na naman kako. There's nothing wrong yung pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhan sa giyera, yung mga lalo na yung namatay. I'm not against it. It's dapat magtulungan tayo. Kaya lang, doon ako na-shock yung, I don't know itong reporter ba kung nag-iisip, yung personal na magbibigay ng tulong. Kahit si Kotsoli, bumanat siya doon eh. Anong personal? Sabi ni Kotsoli. Sabi ko, no, personal? Pera ba niya yun ibibigay? Yun na yun ang ano. Yun na yun yung, anong tawag doon? Extraordinary expenses. Yan. So, personal siguro, pagdating ng mga bangkay, kung kailan darating, nandun na naman siya. Sasalubong na siya sa airport, of course with media, kompleto, mainstream media. Ayun, yan ang sinasabi kong sakay sa panahon. Ulitin ko, there's nothing wrong. Maganda nga, 500,000 pesos, okay na rin yun, malaking tulong yun. Although yung buhay ng mga kapatiran nating OFWs, hindi yun mababayaran ng pera. But 500,000 pesos bawat isang pamilyang namatayan, malaki yun dahil may mga anak eh. May mga kamag-anak. Kaya lang, ang masama doon is yung motibo ba. Okay lang sana kung itong Speaker Romualdez na ito, wala siyang hangarin na tatakbong presidente by 2020. Very clear na. Natatakbo siya. So, kaya nawawalan ng saysay yung pagbibigay ng tulong. Pera natin yun. Kaya hindi sasabihin ng reporter na personal na magbibigay ng tulong. Hindi niya yung pera. Mr. Speaker, hindi mo yan pera. That is taxpayers' money. Huwag mong ipagyabang na namimigay ka ng tulong. Isa pa. Trabaho yan ng trabaho ng OWA, trabaho ng DOLE, trabaho ng ehensya, yung magbigay ng tulong. Hindi naman yan ginagawa ng Speaker of the House. Kaya lang, yun na nga, dahil sa galing nitong ating Speaker of the House sa pagsakay sa panahon, kaya nauna siya. Kahit nga ang pinsan niya, ang Pangulo mismo, wala pa siyang commitment na magbigay ng financial na tulong. Sana magbigay din ang Pangulo. Mas malaki nga sana eh. Dahil mas malaki ang pundo ng Pangulo. Yung kanyang ilang billion, 10.7 billion na pundo niya for next year. For this year, 8.9 billion ang pundo niya. Sana bigyan niya ng 1 million bawat pamilya ng namatayan. Okay yan. Kaya lang, ang problema nauuna palagi itong si Martin Romualdez. Lumalabas na ang hina ng pinsan niya. So, Mr. President, magbigay ka naman ng commitment. Magkano ang ibigay mo ayuda sa namatayan? Say something. Bakit si Romualdez lang ang magbibigay? Of course, yung mga ahensya, mayroon yan. Yung OWA, ang alam ko sa OWA or DOLE, 300,000 ata plus may mga livelihood. Tama yun. Naka-program na yun na mga tulong sa mga ganyan. Ang unexpected, itong wais move o paepal moves ni Speaker Romualdez, 500,000. Wow! Salamat! But remember, hindi mo yan pera, Mr. Speaker. Pera ng taong bayan yan. Ito pa, nakikita ko, baka darating ang panahon. Kasi naiipit ang mga
maraming mga Pinoys na iipit sa labanan. Once na meron ng exit points, paano ma-determine kung paano makalabas, yung pwede nang magbiyahe yung mga Pinoy, lalabas, nako, baka biglang itong speaker natin, sasakay na lang ng Air Force plane. Naka-ready ng ating mga Air Force assets para gamitin pag repatriate o pag-evacuate ng mga Pinoy na naipid doon. Naka-ready na. Huwag po tayong mabibigla kung ating speaker, siya na ang bida na naman, sasakay doon sa Air Force plane, magkuha ng mga Pinoy na naiipit na giyera sa Gaza Strip. Nako, iuwi nyo sa Pinas. Nako, papalakpak na naman ang mga mainstream media. Siya na naman ang ibibida. O, sikat na sikat. Anong ibig sabihin nun? Nako, boto o pabor para sa 2028. Ganon po ang nakikita ko. Nako, ang galing. Palakpak naman sa ating Speaker of the House. Super sipag. Sipag maggastos ng pera ng taong bayan. Tapos hindi niya sinasagot yung issue against sa kanya. Yung issue, yung allegation, nagbigay ng 40 million pesos sa Makabayan Block para siraan si VP Sara. Oh, may sagot na ba? Wala pa akong naririnig na sagot ni Speaker. Tahimik. Bakit siya tahimik? Baka totoo. Oh, ano lang, nagtatanong lang, Mr. Speaker. 40 million, hindi mo pera yun. Kung totoo pera ng taong bayan yun. Tapos ibibigay mo sa kumukontra sa gobyerno ng gugulo. Ay, hindi ko na yung maintindihan. Anyway, tayo naman mga DDS, magmatyag po tayo. Kaya ako, as a vlogger, as a DDS, susubaybayan ko lahat ng kilos ni Speaker Romualdez. Kaya ito, sakay sa panahon, ang kainit ng isyu ng mga naapektuhang Pilipino sa gera sa Gaza Strip sa Israel. Nako, yan na. Basta ang 500,000 per victim, maganda yun. But remember, pera natin yun, hindi pera ni Romualdez, kaya hindi niya pwedeng ipagmayabang. Dito nga natin makikita kung gaano nga katapang ang matitinong vlogger na isiwalat ang katotohanan at banatan itong si Romualdez na ito, at kahit itaya pa nila ang kanilang buhay para malaman lamang ng taong bayan kung ano ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.